I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Yo, what's up mga lods? Ngayong araw ay kakabit ko na yung aking swing arm na galing Indonesia. Yung Birosi na swing arm na madalas ginagamit sa Indonesia kasi ano lang siya, affordable lang siya mga lods. Hindi kagaya ng mga ibang brand na mahal talaga. Ito siya mga lods. Ayan yung kanyang tatak, Birosi na swing arm. Pang raider talaga siya mga lods. Carbman or FI. So ito na yung Birosi ko. Binaklas ko na rin yung stock. Ayan, nakabaklas na. Kasi pinag-aaralan ko kung meron pang modification na mangyayari. So, ito yung stock ko. Ito yung Birosi. So, meron silang pagkakaiba mga lads, no? Kasi, itong Birosi is ganito yung design niya. Malalim dito. Yung stock is buo. Kaya, magkakadiferensya sa ehe. Ito, nakita ko na rin yung paraan kung paano siya ayusin. Nagamit pa rin yung stock na ehe. Yan. So, nilagyan ko ng stainless na washer na tig-tatlo kada dulo. Tatlo dito, tapos tatlo sa dulo. Ngayon, dun sa loob naman, mamaya ko na yung malalaman kung ano yung adjustment na mangyayari. Kaya, isasalpak ko muna to. Tapos, meron akong nakitang difference. Yung stock kasi ay ito yung kanyang bolt sa shock, sa monoshock niya sa bandang baba. Ang size nito is 10 by 75. Ayan yung size niya. Kapag ka nilagay mo dito sa Birosi, mapapansin nyo, bitin na. Ayan, konti na lang yung lumalabas. So, parang kalahati na lang na itong nut ang papasok dyan. So, ang ginawa ko, bumili ako ng 10 by 80. Ang problema, walang stainless na nabibili dun sa shop na pinuntahan ko. Kaya, yung high tensile na lang ang kinuha ko. Kung ilalagay natin yung 10 by 80, sakto siya mga lods. Ayan o, malaki pa yung lumabas. Sakto to na may lalabas na kaunti dito pag nilagay. Kahit mag-washer ako, kabilaan. Ayan, mag-washer kasi ako nyan. Ayan. So, hindi pa nagpitan yan. May lalabas pang konti dyan. Tapos, ang isa pa nakita ko, dito naman mga lods. Dito sa part na to, medyo mas mahaba yung stock compare dito. So, may allowance na siguro mga tansya ko lang maglalagay ako ng spacer dito, yung washer. Pwedeng tig isa, kabilaan. Depende sa magkakasya mamaya pag sinalpak ko na to. Ayun yung nakikita ko lang na modification niya. So, hindi siya yung totally plug and play lang. Kailangan mo lang ng mga spacer. Yan. So, ito yung bolt. Wag na wag mong gagamitin yung stock kasi napakaliit ng kapit nun. Pwede naman, depende sa'yo. Pero sobrang liit ng kapit nun. Baka mamaya lumuwag yung bolt kasi hindi niya abot yung lock nut yung pinaka-lock niya na bakal na naglalak dun sa thread, hindi niya abot kaya maaaring lumuwag dyan katagalan tapos baka makadisgrasya pa. So pinalitan ko na lang kahit na hindi na stainless. Hanapan ko na lang to ng stainless sa susunod. So yun lang yung nakikita ko na difference nila. Mas maluwag ito compare dito. Ayan yung stock. Ito talaga, mas mahaba ng konti. Kaya magkakaroon ulit ng spacer dito. Yun. So, ito muna yung kakabit ko ngayong araw. Tapos, inaantay ko pa yung iba dito na ikakabit ko. Yung straight na apakan. Dito muna tayo sa swing arm. Kabit na natin mga. Alright. Ayun na mga lods. Hindi ko masyado na video ng pagkabit ko kasi medyo marami yung ginawa kong modification dito. Hindi dun sa hindi dun sa swing arm. Kasi sa swing arm, ang i-modify mo na lang naman dito is yung spacer. Kagaya nito. Medyo malaki yung nailagay kong spacer dyan. Kasi inabol ko yung straight na ito. Tsaka syempre dito sa gulong. Inabol ko yung sentro ng gulong. Ang nailagay kong spacer dito is dito sa likod ng ehe. Ang nilagay ko dyan is dalawang manipis na stainless, pangatlo yung stock na spacer. Pagdating dito sa ilalim, ang nailagay ko dito ay maninipis na spacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang nilagay ko dito yung maninipis lang bago yung stock na spacer. So may gagawin ako rito, bibili ako ng spacer, yung pang hub, tapos papalitan ko yung mga yan. Ngayon kasi kinuha ko lang yung tamang sukat para maikat ko ng maayos. Dito naman sa kabila, kung napapansin nyo, baliktad na yung aking preno. Hindi na siya sa baba. Papaliwanag ko kung bago. Unahin muna natin yung spacer. Ang nilagay ko dito yung spacer is 5 plus yung stock na size ng spacer. At pagdating dito sa likod niya, ganun din. Dalawang spacer na stainless na maninipis plus yung stock spacer. Tapos yung nut. Ayun tamang lumagpas na yung Dito ako natagalan mga lods. Hindi ko na na-video maigi. Kasi hindi na siya pwedeng ilagay sa baba itong aking preno. Kasi tatama dito sa spool. Dito, ilagay ng spool. Itong swing arm na to. May ilagay kasi ng spool dito Tumatama to. Itong bolt na to. So, ang ginawa ko, binaliktad ko na siya. Ang problema, kanina, kaya hindi ko na i-video, kasi pang upside down talaga tong bracket na to. Hindi siya talaga akma para dyan sa taas. Ngayon, ang ginawa ko, kaya naman pala siyang gawa ng paraan. So, ang ginawa ko, kinikil ko yung ilalim nun. Ito yung bracket na to mga lads. Kinikil ko yan, yung ilalim ng bracket na to, para lumuwag. So, mga 2mm siguro yung natanggal ko dyan. Ito ang gamit ko. Ayan yung mga gamit kong pangkikil mga lads. So, ito.
Ito yung mga ano, debris ng pinagkikilan ko. Hindi ko na na-video mga lods kasi medyo matagal bago ko siya nakikil ng maayos. Medyo matagal bago ko naupod yung mga 2mm. So ayan, nagkasya na siya. Ayan, okay na. Tapos yung hose naman, hindi ko na kailangan mag-rebleed ulit kasi okay naman yung hose pag ganun siya. Tapos pag inikot mo, okay naman. Ayan siya mga lods. Okay naman. Kaya nasa taas na siya ngayon, wala na dito sa baba. Dahil dito sa lagayan ng spool na to, kaya hindi pwedeng mag upside down yung bracket dito. Kasi tatama yung bolt dito. Lalo kung sagad yung adjust mo, sagad dito sa likod. Kung sagad sa harap, tatamaan tong spool ng bolt nito pag naka upside down. Pero kung hanggang dito naman sa likod, ito, naka truss, hindi naman siya tatamaan. Ang problema ko is, yung kadena ko hanggang dyan lang talaga siya. Nakaset kasi yung kadena ko dun sa stock swing arm. So gumanda naman. Okay naman yung kinalabasan. Ayan, may pre-wheel naman. Ayan siya mga lods. Ayan, grabe yung inabot ko dyan sa pag-ano na yan. Pag mo-modify. Sa wakas natapos ko rin. Napakaganda rin naman yung kinalabasan mga lods. Ayan. Kung may natitirang link sana ako na ito, i-atras ko sana eh. Kaso wala na. So sagad na yan, hanggang dyan na lang. May play pa rin naman kahit pa paano. Grabe inabot ko sa pagkikil yan mga lods. Kasi ang kapal nung ano, bracket. Ayoko naman nang gumastos pa na bibili pa ulit ako ng bracket para dyan. Kaya kinikil ko na lang, pinagtyagaan ko na lang. Naging okay naman yung outcome. Sa gulong naman, okay naman, sentro naman. Inabol ko talaga yung sentro niya. Kaya siya nagkaroon ng ganyang mga spacers. Ayoko rin namang i-compress yung swing arm para matupi. Hindi natin gagawin yun kasi masisira yung swing arm. So ako yung nag-adjust, naglagay ako ng mga spacers. Alright, so lumabas lang tayo ng konti para maikutan natin na maayos yung motor. Ito na yung aking swing arm na Vero C from Indonesia. Ito yung spacer dito mga lods, depende yan sa inyo kung paano nyo isisentro yung gulong dito sa motor. Sa akin, ang ginawa ko dyan is ilang piraso yung maliit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 piraso dito, pero maninipis lang yan mga lods na stainless. Dito sa kabila naman, ang nailagay ko dyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bukod pa yung stock na spacer. Ito rin, yung itsura nya. Nasa taas na yung aking caliper. Gawa ng, sabi ko nga yung bracket is pang upside down dapat yan. Pero dinala ko na siya sa taas kasi nauuntog yung bolt ng caliper dun sa lagay ng spool. Okay naman kasi balak ko na rin talaga siyang ibalik sa taas. Ang plano ko pa nga, bibili ako ng bagong bracket na pang ibabaw. Pero ginawan ko na lang ng paraan kasi kung bibili pa ako noon, naantayin ko pa, matagal pa. So, yan na lang ginawa ko. Okay naman eh. Parehas lang naman dun sa binibili. Yun nga lang, may adjustment lang dun. Kinikil ko talaga yun. So, mga 2mm yung binawas ko. 2 to 3mm. Dito yun sa part na yun. Ito, sa part na to. Yung ilalim na itong bandang ibabaw na to. Nabawasan yan. 2 to 3mm. Yan siya mga lads. Maganda rin naman. Kahit sabihin nating budget melt to na swing arm, okay naman siya. Mukhang hindi mamurahin na swing arm kasi medyo makapal din. Tsaka hindi siya slatted kaya alam mong may katibayan din. At tsaka isa pa, ito kasi yung sikat na ginagamit sa Indonesia na swing arm. Kaya yan, ginawa natin, trinay natin. Okay naman. Nagustuhan ko rin mga lads. Ang itsura ngayon ng motor ko. Inaantay ko na lang yung kanyang tapakan na straight. Parating na rin yon. So papalitan natin to ng straight na tapakan para makapag-adjust pa tayo ng elbow na to. Papa-straight natin yan para straight na straight. Ito kagaya ng chassis, straight na straight. Ganun yung gagayahin natin. Wala naman akong naging problema sa swing arm. Ayun lang yung mag-spacer ka lang. Dito sa part na to meron yan. Isang spacer na maliit, manipis pala. Isang spacer na manipis dyan, tsaka dito sa kabila. Kaya walang alog yung swing arm. Alright, so hanggang dito na lang mga lods ng video na to. And so ride safe sa lahat mga lods. Peace.